Ngayong Pasko, madalas ang hayaan para mag-food trip dahil minsan lang sa isang taon din matitikman ang pagkaing patok ngayong Kapaskuhan. Sama-sama nating alamin ang 10 most popular foods tuwing Pasko at pasyalan din natin ang food establishments na ang inihahain ay pamaskong pagkain. Hello mga fellow Bulakeños! Narito po ang inyong lingkod, Russell Pagirigan ng Galing Bulacan para sa Patok 10 Foods and Desserts ngayong season ng handaan. Kung saan ating pag-uusapan kung ano-ano nga ba ang mga patok na ihain tuwing season ng handaan, ang Christmas at New Year. Ngunit bago natin i-reveal ang ating Patok 10 Foods, kunin muna natin ang pulso ng ating mga kalalawigan. Kung ano nga ba para sa kanila ang paboritong kainin ng mga Bulakenyo tuwing Pasko at Bagong Taon. Ano po yung paborito nilang ihanda pagka Pasko? Ang paborito namin ihanda tuwing Pasko ay cakes kasi tuwing Pasko hindi kami nawawalan nun kasi yun ang paborito ng pamilya ko. Lagi kami may handa nun. Lechon po o kahit anong luto sa pork, hindi po nawawala sa aming hapagkainan. Ano yung paborito nyo ihanda pag magpapasko? Queso de bola po. Di kasi kompleto ang Pasko pag walang queso de bola. Simple lang. Pansit kami kasi maran tsaka puto at tsaka bibingka. Queso de bola, hindi nawawala yun. Lechon manok, yun, spaghetti para sa mga bata. Simple lang, spaghetti. Wow, mukhang lahat ng nabanggit nila ay paborito nating lahat pagka magpapasko. At ang pasok sa ating Patok 10 list na paboritong kainin ng mga Bulakenyo tuwing sasapit ang panahon ng Pasko at Bagong Taon ay matapos nating makuha ang pasok sa ating Patok 10 na pagkain ngayong season ng handaan, libutin natin ang ating lalawigan upang kumanap ng mga restaurants na specialty mga ito. Tara! Pasok sa number 10 ang Christmas cake ng Our Kitchen at Coffee Latte, kaya tara na at alamin natin ang kakaiba sa kanilang cake. Sir, ano po yung kakaiba dito sa inyong Christmas cake? We have different kinds of Christmas cake. Ang kakaiba niya is something like it's a homemade. We have this double chocolate for Christmas and also this one is buttercream filling. This one also, ito yung kakaiba sa amin sa lahat is the Christmas log. This Christmas log is originally from, yung concept niya from France. Since our kitchen is well known for cakes like cheesecake and double moist chocolate, I believe na magiging patok talaga itong mga cakes na to para sa mga tao, pang regalo, especially this Christmas season. Ang mga prices ng mga cakes namin nag-range sa 190 to 200. This is 190, this is 200, this is 220. Yung Christmas vlog namin is 240. This is the time, this is the best part ng interview natin. Taste. Ganun, lahat naman po siya, hindi siya nakakasawa. Kasi di ba may ibang cake na pag tinikman mo, sawa ka na agad dahil sa sobrang tamis. Dito, binabalance namin talaga yung tamis namin. Pagkatapos nating matikman ang cake ng Our Kitchen, andito naman tayo ngayon sa Coffee Latte para tikman din ang kanilang Christmas cake. Ano po yung kakaiba dito sa mga cake ninyo?
Siguro isa sa pinaka maganda is we're not using artificial preservatives. We're using top-of-the-line ingredients para naman masarap yung makain nila, and we offer it at a very reasonable price. Ma'am, ano naman po klaseng Christmas cakes ang ginagawa nila dito sa Coffee Day? This Christmas, meron kaming truffles, meron kaming cinnamon rolls, meron kaming Christmas-themed cupcakes. We need at least 3 days advance booking or 7 days, depende po yun sa quality. Our price ranges from 100 to 500 pesos. Sa lahat po ng interesado na mag-order sa amin, you can just visit Coffee Latte Facebook page or email us coffeelatte.cake@gmail.com. Thank you and Merry Christmas to all. Talagang hindi nawawala and for all occasions ang cake. Mapa-birthday o kahit anong handaan ay inihahanda ang paborito nating dessert na cake. Ngayon naman ating alamin kung ano ang patok 9 sa ating listahan. Pasok sa pang number 9 ng mga beef recipes, and this time, patitikimin tayo ng Bistro Ambrosio sa Giginto, Bulacan ng beef broccoli with young corn. Sir, ano po yung ipe-prepare natin ngayon? Ang beef broccoli with young corn. Paano po ba natin ito ginagawa? Ano nga po natin? First, kailangan po natin ng beef. Kailangan po natin ng broccoli, young corn, at yung mga recipe niya. Kailangan ng oil, corn oil, garlic, onion, kailangan lang po mag-translucer yung dalawang veggies. Kailangan po maging mapula yung garlic. And then yung butter para hindi siya masunog. At yung naka-meat natin for beef. Sir, ano po yung kaibahan ng beef broccoli? Yung beef broccoli po kasi namin, may kakaiba po kasi may halo po siyang young corn para mas matamis yung lasa niya. Sir, everyday po ba itong pine-prepare sa inyong restaurant? Opo, ma'am. Siya po ang pinakamabili sa aming recipe. Everyday. Pwede rin po siya for special occasion. Sir, bali magkano naman po itong beef broccoli with young corn? Mura lang po yan. Pumapatak lang po na 235 po. 2 to 3 person na po ang makakain. Yeah. After na kumulo, ilalagay na po natin siya sa plate. Ito na po ang ating finished product, beef broccoli with young corn. Tikman nyo na po, ma'am. Ano po masasabi nyo sa lasa? Masarap siya, sir. Sobrang lambot ng beef. Tapos, tamang-tama lang po yung lasa niya. Pag Pasok sa pang number 8 ang mga saucy foods o mga pagkaing may sauce.
Kaya naman upang maging kakaiba ang ating regado, ino-offer dito pa din sa Bistro Ambrosio ang pork loin with applesauce. Sir, pagkatapos po pong matikman yung inyong beef broccoli with young corn, ano po yung susunod nyong i-prepare? Ito po ang special namin pork loin with applesauce. Kailangan po natin ng sariwang pork loin. Ito po yung karne ng pork loin. Applesauce na pinatas namin mula sa sariwang mansanas. Kailangan po natin ng rock salt at ang aming spices para dito. Saka granule and white sugar. Paano po ba natin ginagawa itong pork loin with applesauce? Kailangan po natin pagsamasamahin yung mga ingredients and then imamarinate po siya ng 2 to 3 hours. Pero mas maganda po kung overnight siya nakamarinate. Pagkatapos pong i-marinate, kailangan po natin i-boil ng 1.5 hours. And then, yung katas niya, yun po ang ating gagawing applesauce. Ito po for function only po. Para sa mga wedding, mga Christmas package, mga ganun. Sir, magkano naman po itong pork loin with applesauce? Ito po kasi yung special namin hinahain for Christmas party package. 450 po, ma'am. Good for 3 persons. Pwede na po ba natin tikman itong Opo, ma'am. pork? Pwede. Ano po masasabi niyo, ma'am? Medyo sweet siya. Nalalasahan niyo po ba yung Nalalasahan ko naman apple? yung apple. Ilan pa lang yan sa mga pagkaing inihahanda tuwing Pasko at Bagong Taon. Tiyak na mas mabubusog pa kayo sa mga susunod nating Patok 10 Foods ngayong season ng handaan. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang mga wastong pagkain sa panahon ng handaan. Sa ating Christmas episode, tampok ang mga gift products, mga Christmas bazaars, mabibilhan ng Christmas decors, isang tahanan na puno ng palamuting pamasko at syempre hindi mawawala ang bilihan ng fireworks para sa pagsalubong sa bagong taon kung saan kilala ang bayan ng Bukawi. Pagpasok ng bird season, simoy ng Pasko ay humahakbang palapit. At sa pagpatak ng araw ng pagsilang ni Jesus, ating siyang pasalubungan ng mga bagay na sumisimbolo sa diwa ng Kapaskuhan. Una narito ang mga regalong pamasko na pwede rin pang aginaldo. Tatak Bulakenyo Products ang bahala sa inyo. Healthy yung mga product ko dahil organic siya. Natural, wala tayong nakahalong chemical. Natuklasan namin sa pag-aaral sa kanya dahil pina-microanalysis ko siya na maganda ang nagagawa nito sa katawan ng tao. Organic yung product, ibig sabihin, bukod sa nakakabenta ka, nakakatulong ka pa. At mula sa mga nipa na ito, dito gawa ang mga produkto ng pamana ni Camila Products. Kaya naman ngayong Pasko, tamang-tamang ipangregalo ang mga produktong ito dahil uso na sa ating bansa ang herbal expansion. This season, ating tangkilikin ang pamana ni Camila Products. Ito yung classic namin. Ito yung super asin. Ito naman yung tuba juice namin. Refreshing siya. Cleansing din siya sa katawan. Maganda rin siya sa mga may hindi hirap matulog sa insomnia. Ito naman yung Nipa syrup namin. Ito yung pina-microanalysis namin. Nakita sa kanya ang kayang mga gamutin katulad ng mga mucus, yung mga may asthma, saka against equal life. Ang isa pa, mataas din ang antioxidant niya.
nasa 42-19. Pag mataas ang antioxidant kasi, maganda yung circulation ng blood mo. Ito ang pag-prepare ng isang puno na panggagalingan ng sap para maging suka. Step 1. Sisipain o uuntagin ng sanga upang tumulo ng marami at hindi kaagad magsara ang dadaluyan ng sap. Step 2. Pagkatapos ng isang buwan, puputulin ng sanga at kakaritan o tatasahan upang maging malinis ang paglabas ng sap. Step 3. Lalagyan ng tukil o container upang salukin ang tutulong sap sa loob ng 24 oras. Sa aking mga kababayang Bulakenyo, iniimbita ko po kayo na tangkilikin ang aming produkto na kakaibang panregalo ngayong Christmas. After food gifts, isa pa sa orihinal na Bulacan made products ang pinagmamalaking inipang regalo ngayong Kapaskuhan. Maganda siya kasi maganda kasi panregalo ang bag eh. Tapos isa pa, pwede siyang personalize. Pwede siyang may embroidery. Basta ngayon ang may bago kaming ilalabas na mga laptop bag, saka mountaineering, yun, saka belt bag. Yun sa amin kasi bantay namin yung quality. Proud to be Bulakenyo. Yan ang sinisigaw sa bawat pagsukbit ng mga produkto ng bag sa Bulacan. At ngayong holiday season, inito para sa mga panregalo kung saan eco-friendly na ang mga ito ay makatutulong ka pa sa pagpapangat ng mga produkto dito sa ating lalawigan. Gusto namin i-promote yung gawa rito sa atin, sa Bulacan, para magkaroon ng livelihood din yung mga taga-Bulacan. Yung eco-friendly kasi, yung katsa, saka yung mga non-wovens namin, biodegradable siya. Hindi katulad ng plastic. Welcome po sa tindahan namin ng Bags of Bulacan. Marami po kaming sale ngayong Pasko. Pagkatapos maghanap ng pangregalo, syempre hindi mawawala ang damit na pamasko. Dito sa lungsod ng Malolos, ating dayuhin ang 2 tiyangge o bazaar na maaari niyong puntahan sa budget na abot kaya. Actually, itong Christmas Bazaar nito ay itinaguyod ng pamunuan ng Graceland Mall para ang mga mamimiling Bulakenyo ay hindi na dumayo pa sa Kamaynilaan para lumuwas at bumili ng mga produktong kailangan nila. Sinusulong din ng Christmas Bazaar na ito na tulungan at suportahan ng mga local entrepreneurs natin dahil kadalasan sa ating mga bazaar exhibitors at concessionaires ay mga tubong Bulacan at ang mga produkto nila ay yaring Bulacan. Graceland o Gracia mula sa Panginoon. Ito ang pinangalan ni CEO Roland Roque mula sa lungsod ng Malolos sa mall na ito. At ngayong holiday season, inaanyayahan nila kayo na bisitahin ang kanilang bazaar sa kanilang konsepto na sosyal sa presyong hindi mahal. Ang Graceland kasi is parang pioneer na business ni Bosse ng aming presidente. Gusto niya pakilala ang Graceland Mall bilang isang community mall na nagbibigay serbisyo hindi lamang sa mga estudyante o mga mag-aaral, pero sa buong pamilya, sa buong komunidad ng Bulacan. Actually, halos lahat na makikita natin dito. We are offering kids apparels, napakaraming nag-o-offer ng dress, blouses, leggings, pants, and shorts para sa mga babae sa napakamurang halaga. Actually, walang makapaniwala na ito ay mga branded na bazaar. Nagugulat sila halos yung mga products natin which is buy one take one or 3 for 100. However, yung quality po is comparable sa mga nabibili po natin at dinadayo pa natin sa Manila. Welcome to our Graceland Mall Bazaar. Ito kayo, itutour ko kayo dun sa bazaar natin. Sana po lahat ng hinahanap niyo for Christmas, matagpuan po natin ito. This is Happy Tip. Isa to sa mga nangunguna natin na footwear company in the Philippines. Proudly Filipino made. Ito po yung June Milas Kurtahan. Lahat po ng products nila, from jackets, wallets, and pants. Lahat po is proudly made here at Malolos. Lahat po ng bibili niyo sa kanila, pwede pong i-personalize, palagyan ng pangalan. Gamit po ang ating paraan ng pagbuborda. Ito naman po yung Glamorosa. This is actually
Ang may-ari po kasi nito is talagang taga dito ho sa Bulacan. Nandito po halos lahat ng isa one-stop shop for all female apparel. So, ito naman po yung Joyce Bags. Ang may-ari po nito is si Miss Jocelyn na proudly from Bulacan. At the same time po, dito naman sa katabi is yung Louis & Kate Trading, which is all of these are handmade sandals. So, dito naman po tayo sa mga gift section. Naman si Aronpa. This is one of our largest producers ng dress. All of the dresses here are manufactured, high quality, yet affordable prices. Dito naman po sa next lane, dito po yung parang male version ni Aronpa. Ito naman po lahat po ng t-shirts na panregalo. Ang lahat po ay inaanyayahan namin pumunta, bisitahin ang aming bazaar na matatagpuan po dito sa second floor, Graceland Mall, BSU Grounds, Barangay Ginhawa, Malolos, Bulacan. Samantala, serbisyong abot kaya din ang hatid ng magkatuwang sa pagtataguyod ng taunang bazaar, ang Bulacan Muslim Affairs at Provincial Cooperative Center. Dito ay nakilala namin si Tita Lucy na 10 taon nang nagtitinda ng all-out na damit pamasko. Sa pangkalahatan kasi ang paninda ko eh. Panglalaki, pantalon, t-shirt, hanggang boxer, shorts. Sa pambabae naman, pantalon din, at saka mga jeggings, skinny jeans, mga blouse na pang-formal at pang hindi masyadong formal. Siyempre, kung ano yung nagiging uso, yun ang tinitinda namin, mga pamasko. Ito po yung nabili kong damit. Bumili ako ng maga para sa pamasko. Maganda, makinis, malambot. Reasonable price. Pag tinaasan mo paninda mo, walang bibili sa'yo. Isa sa pinamabili sa akin ay ang pantalon na to. Kasi ito ay 350, nabebenta ko kahit 300 lang. Kasi binababaan ko para mas marami bumili. Ang mga available na blouse ay mga 2-in-1. 2-in-1 siya, tapos ito yung mga uso yan. Tapos yung mga kapaswan yan ng mga mabibili ngayon. Kahit na siya ay mura lang, ay nasisiguro nating matibay. Welcome po kayo sa aking Lucy RTW. Makakabili po kayo sa aking mga damit dito sa aking tindahan ngayong Kapaskuhan. Tunghayan naman natin kung saan makabibili ng Christmas decor sa halagang 50 pesos na through the years na ang itatagal sa bahay ninyo. Yung pinaka-best-selling Christmas items namin is yung made of polyresin, fiber with polyresin. And then meron din kaming mga earth-friendly na mga paper mache. Meron kaming 50 pesos up to 100. And then yung mga hanging Santa naman natin na made of paper, nasa mga 150 to 300. Depende sa mga sizes niya. So ang kaibahan namin kasi is talagang hand-painted and handcrafted yung mismong mga Santa Claus items namin. Yung mga made of fiber na Santa Claus, lifetime talaga siya. Agosto lamang nung nakaraang taon na magsimula ang The Santa's Place mula sa Lalumboy, Bukawi. At dahil naging patok ito sa mamimili, ay agad itong sinuportahan ng mga Bulakenyo at soon-to-be export na rin sa bansang China. Nag-post kami sa isang website ng mga Santa figurines namin. And then, yun, nakita nga nila dun sa China, yung nag-decide sila na mag-order sa amin para i-display nila sa hotel nila. So yun, at least yung mga products sa Philippines, may po-promote natin sa ibang bansa. Especially, ang mas proud kasi kami dun sa paper mache namin. Kasi diba, earth-friendly siya. Yung mga newspaper natin na yung mga hindi na ginagamit, so pwede natin i-recycle and then gawin na kapaki-pakinabang. Bumalik lang ako dito dahil last year, nandito na rin ako. Maganda rin naman yung mga items nila, saka mura pa. Talagang babalik-balikan talaga nila. Tumitingin po ng mga pang-decorate po sa bahay, kahit malit tayo yung bahay namin, gusto ko yung maging maayos po. Ito po, lagayan ng mga candy po ng mga baby ko. So, welcome to my store at the Santa's Place. Ako po si Vanessa Ambatali. So, ako po ay nag-i-invite sa inyo na please come and see us, see our store, and para po makakita kayo ng mga different designs ng Santa and very unique items. Sabi nga nila, higit nararamdaman ng Pasko kung magsasabit ka ng mga dekorasyong gaya nito. Ngunit aakalaan nyo ba na dito sa ating lalawigan ay may isang tahanan na bongga ang gayak
at tila amusement park dahil sa dami ng dekorasyon sa kanilang tahanan. Halina't silipin natin ang tahanan ng Cotaco family mula sa Bagong Bayan, Bukawi. 8 years ko nang ginagawa ito. Naisip ko lang na mag-decorate ng 2004 kasi nakita ko yung sa ibang lugar meron. Kaya ngayon naglagay ako dito sa amin para ma-feel ng mga bata yung Pasko. Pero natutuwa naman ako at naging successful yung sinimula namin hanggang sa taon-taon ginagawa ko na yun. Hanggang bumili ko ng marami. In exchange, wala akong hinihintay na kapalit eh. Basta importante, nasisiyahan na kami yung mga tao, nasisiyahan din. Dito open sa amin, hindi pwede sa labas lang. Dito sa Barangay Bagong Bayan, Bukawi, isang atraksyon ng tahanan ng pamilya Cotaco. Dahil sa entrada pa lamang ng gate na ito, sasalubong na sa inyo ang mga nagagandahang dekorasyon. At nakakatuwang malaman na hindi nila ito pinagdadamot dahil kung dayuhin ito ng mga tao, ay tila ba ito ay isang museo. Dito pagdating ng gabi, daming motor na iikot, titingin ng sandali, mga 10-15 minutes. Nasisiyahan sila na umiikot kasi hindi naman sila bawal pumasok. Isa pag nasa labas ako pa nag-iinganyo sana. Sige, pasok kayo, mas okay doon sa loob, mas makarami kayo makakita. Okay, pasok tayo doon sa aming loob para makita nyo kahit na konti la ayos. Pero welcome kayo dito. Ito ang aming long Christmas tree. Tapos ito ang aming hagdan na inaayusan din namin yan. Ito yung mga maliliit kong Santa. Ito naman yung aking mga Santa pang isang maliliit. Yung para pagpasok ko ng loob ng bahay, nasisiyahan ka ba? Pagtingin mo, talagang feel na feel mo Pasko na. Ito ang highlights namin ngayon, ang aming mini village. At ang aming kaibigan ko si Santa Claus na bago ka pumasok ng bahay, tutugtugan ka muna ng violin. Welcome sa aming tahanan! Kasiyahan ng mga dekorasyon, higit ding pinasisigla ng mga pailaw o fireworks ang mga tao sa tuwing papasok ang Pasko at Bagong Taon. Ayon sa mga inchik, pinaniniwala ang nagtataboy daw ito ng malas at tumaakit ng swerte. Kaya naman dito sa bayan ng Bukawi, na tanyag sa produkto nilang paputok, ay abala na sa paghahanda ng pagdagsa ng mga mamimili. Ang pinakamabenta natin ngayon sa yari ng Bulacan, yung mga fountain. Kasi may iba't iba siyang kulay at saka yung nakagisna na napaputok yun dito sa atin. Yung triangulo na pinahaba, yung kung sabihin sawa. Kasi ginagamit nila yun, lalo na kung matatapos na yung darating na yung oras ng Bagong Taon, bago mag-midnight. Ang Rosali Navarro Fireworks ay isa sa pinagkakatiwalaang tindahan ng paputok dito sa Turo, Bukawi. Dahil bukod sa affordable pa ang presyo dito, ay ligtas pang gamitin ang mga paputok na mabibili dito. Pagbili pa lang nila, pinapaliwanag namin na dapat ang paputok, wag hahawakan. Kung maaari, tindihan na nakalapag yung paputok. Tulad ng mga yari namin ng sawa na triangulo, ito may mga license to, tulad nitong Sure Firework. Isa siya sa pinakamagandang gumawa ng sawa dito sa Bulacan. Kaya ang pilit namin na maitinda itong yari na to kasi parang may assure ko sa mga buyer namin na maganda talaga. Ngayon naman sa mga kwitis naman, maraming gumagawa ng mga kwitis pero namimili pa rin kami ng mga mahuhusay na manufacturer para yun lang ang kukuhanan namin, sigurado kami sa ipagbibili namin. Magaganda rin itong mga fountain na to, iba-iba ang kulay. Yari siya ng Tiger Firework, hanggat Bulacan. Ito po mga fountain na to, may mga local po yan na lucis at saka fountain na inassemble nila para sa isang sinde. Meron na silang Roman candle, tsaka lucis, at saka may fountain na sabay-sabay na sumisinde. Mga yari dito yan sa Bukawi. Minsan, pagka mag-Christmas at saka mag-New Year, instead na nagbabalot sila ng mga regalo, yung iba kasi, eto na yung pinanre-regalo nila, at saka kaya yung presyo. Ang Pasko ang isa sa inabangang araw ng mga Pilipino. Kaya naman katuwangan sambayan ng Bulakenyo na tulong-tulong upang pagandahin, pasiglahin at pasiyahin ang Pasko sa Pinas. Susunod, alamin ang mga health tips sa tamang pagkain ngayong season ng handaan at tunghayan ang mga fashion tips for the year 2013.
Provincial Social Welfare and Development Office, umaga bumagyo, tuloy pa rin ang Pasko. Merry Christmas and a Happy New Year! Kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana ay maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mula sa panalamigang tanggapan sa pagtataya, kami po ay taus-pusong bumabati ng Maligayang Pasko at Maligayang Bagong Taon! Mula sa Provincial General Services Office, kami ay bumabati ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon, mga Bulakenyo. Mula sa tanggapan ng Tagaluos, maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa buhay natin ang tunay na diwa ng Pasko. Mula sa tanggapan ng budget, kami ay bumabati sa inyo na isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Kami po sa Biseno ay bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon para sa ating lahat. Mula sa Provincial Civil Security and Jail Management Office, isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Mula sa Provincial Engineers Office, malugod po namin kayong binabati ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Yay!